Yan, automatic works. May gagawin tayong Mitsubishi Mirage. Ito ay sedan. Ang problema niya hindi umaandar. So pindutin natin. Check engine is on. Indicator, lahat lumalabas. Susi, yun. So matagal na hindi umandar. Mga 3 weeks na siguro. So marami naman na. Mukhang hindi talaga siya napaandar. Pero hindi naman siya lamog. May tinanggal lang sa brake switch ito. Tapos ano pa, pagka ganito hindi umaandar yung sasakyan na ganito, una, pwede susi. Basta no crank no start. Pwede mo nang anti-tip. No crank no start. Ngayon pag may cranking naman siya, pwedeng fuel line kasi may cranking. Pagka yun lang naman, electrical tsaka gasolina, yun ang magiging kung hindi umandar yung sasakyan. So pag umandar na at palyado, so ibang trouble na yun. Hindi ko pa naman siya pina-start, sinubukan ko lang i-on. Indicator is on, lahat okay naman. Pero normal siguro hindi pumapalo yung mga gauges. So ganyan, may gasolina, okay. So lagay lang natin to. Gusto ko makita yung buo nito, yung laman sa loob. Off muna tayo. Yung stop switch. Yan, on natin susi, on natin na yung dashboard. So nakabunot to. So given na lalabas yan. Scan muna tayo mga sir. Scan. Bago tayo magkakalikot. Baka may masagi tayo dito. Isang fault code, yan. Sa onboard lang to isa, pero sa model hindi ko pa alam kung ilan. Pending P1590. Nabasa din to sir. P15. Ano nakasulat? Wala. Pending lang P1590. Tingnan ko mamaya. P15. Sige lang. Mitsubishi Mirage and others Mirage 17. Yan. Okay. Yan. Yes. Diagnose. Quick start. Okay, may fault code sa engine, isa. ABS wala. Yan, okay. Transmission, SRS airbag meron. Air condition wala. Airbag lang, tsaka engine merong isa. So bakit hindi na paandar? Baka mahina yung battery or starter nga. Or walang any problems. Baka merong problema sa makina. May 3 fault code, 2 sa SRS. Hindi na natin yan, dito tayo. P1590 red fault code. Automatic torque reduction require communication. So automatic torque reduction required communication. Siguro to, medyo delay na to takbo. Okay, saksak natin to, troubleshoot tayo. Yan, subukan natin i-crank mga sir. Mamaya ko na ayusin yung sa preno. Apak preno, start. Wala. Ayaw, start. No crank, namamatay siya pagka crank. Okay na. Okay, kabit natin yung preno. Yung mga sir, naisalpak na natin. Working naman yung spring nya. Ayan. Contact lang naman to, contact. Kaso ingat kayo dito. Kasi pag ang contact nito nagpermis, hindi nyo to mapatakbo. Yung sasakyan na to. Pagka magpermis ang contact nito sa loob, hindi to mapapatakbo. Maglalak. Kontrolado kasi to ng ABS. Maglalak yung sasakyan lahat. Kahit pa i-drive mo yan, apakan mo ng todo, hindi siya tatakbo. Okay. So mga sir, naisalpak na natin yung preno. Ayan. Madali lang naman yan, salpak. Ayan. Ayan. Parang tigas ng preno. Baka kulang lang sa diin. Diinan ko nga. Trek, tingnan mo sa likod kung umilaw yung preno. Yan. Nakailaw? Ito. Okay. Masyado lang talagang tikit. Okay. So, wala tayong trouble code sa starting system nya. So, ang naging trouble code sa automatic transmission, malalaman natin to ngayon. Kasi walang palo. Yung starter walang palo. Sa solenoid. So, hindi tayo nakaabot sa solenoid. Madaling sabi. Hindi tayo nakaabot dito.
Tapos ito pwede rin. Pagka ito lumihis, dapat nakapark lang yan. Pagka lumihis ang cambio, hindi talaga andar. Baka napunta sa drive pero nakapark doon sa harapan. Okay. Asan yung multimeter? So lumalagitik lang siya. Malakas naman yung kuhanan ko lang dito. Sige Trek, apak preno. So kompleto lahat ng fuse. Apak preno. Sige pindot, start. Wala. Patay. Pindot ulit. Start. Up, yeah. Pindot mo ulit. Yan. Right. So, hindi talaga siya mandar. Pumapalo lang ng isa. Okay. Off mo lang, Trek. Okay. Mga sir, nagpalit tayo ng battery. Positive. 12.6. Ground. Common. Dito tayo. Starter. Yan. Sa fuse na to. Sige, Trek. On mo susi. On, pindot isa. Bumukas yung ilaw dyan. Hindi. Sige pa, isa pa. Ano ka bukas na? Apak preno. Sige, start. Hindi umabot to. Nawala. Off. Yan, automatic works. On natin susi. So marami na tayong natanggal. Ayan, naka-on na siya. So normal naman lahat ng indicator. So napatay na rin to. Kung napansin nyo, nakailaw lagi ito. Na-disarm na natin. Kasi isa yun sa hindi magpapaandar. Naka-off na siya. Ayan, tapos tinanggal natin yung radio kasi humuhugong siya. Ngayon pag pina-start to kanina mga sir, naka-park tayo, nagba-blackout to bigla. Kada start mo nagba-blackout, kada palo ng starter nagba-blackout. Sintomas yun na mahina ang battery or mahina ang ground. Yung feedback niya, pinapatay yung sasakyan, tinatalo yung karga ng battery siyempre. Ngayon, nagpalit tayo ng battery. Ito na sitwasyon niya. Ayan, apak preno, start, nakapark tayo. Yun, isang palo lang. Malakas na yan. Ayan, hindi na siya namamatay. Isang palo lang. Hindi lang ako sigurado kung pwede itong mangyari kasi no start pa siya eh. Cranking pa lang yung nahanap natin. Yung palo na yun, kung pakaliwa or pakanan, baka naman kasi pakanan ang palo ng starter. Or pwedeng, yun nga, baka pakanan or namakat ang makina. Isa pa, sa nakita ko, itong dito. Sa brake light, yung nakalagay na brake light nung una, 24 volts. Ayan, kaya niyang pabagalin to, pahinain. Ayan tinanggal ko na. Yun ang nakalagay, 24 volts. Pero sa ilaw lang magkakatalo. Nakita ko lang nung pinailaw, mahina ang ilaw ng park light. Ayan 24 volts. Ayan. 24 volts, humina yung ilaw ng park light, tapos magbabackfeed to doon sa control nito. Masailan tong mga Mirage pagdating sa electronics. Sa drive ng BCM baka nagkaroon ng problema. Ayan 24 volts ang nakalagay. Ayan Kaya napakahina. Nagtaka ako baka sobrang hina ng So nalagyan na natin ng kumpleto. So ibabalik ko na to kasi hindi siya namamatay pagka hindi nakabalik. Hindi namamatay ang susi. So nagkakaroon siya ng feedback doon sa BCM ng sasakyan. So, kalkalin natin yung BCM. So cranking natin, okay naman. Yung last namin is iikutin yung makina kasi hindi kayang paikutin ng starter. Hindi kayang paikutin ng diretso. So kompleto tayo dito, wala tayong sunog. Wala akong nakita sunog dito. Walang putol. Yan Yung ilaw natin malakas. So kayang-kaya talagang pumalo yan ng malakas. On mo susi, Trek. Ground. Yan, malakas. Sa ground, isa pa to na hindi siya magpapaandar. Malakas ang ground ng body. Ayun malakas ang ground ng body. Umuugong talaga yung ayun umuugong yung throttle body. So si Thomas yan na dapat aandar siya. Ground dito, ito
So dito sa nakita ko, meron siyang fuse na naka-ground type, yan, naka-ground yung fuse. Hindi ko alam kung saan to. Pero nung tiningnan ko, nasa check engine siya. Tapos nung sinubaybayan ko, papunta siya sa starter. Starting siya. Yan, walang, yan, naka-positive ako. Ang connection yan, puro ground lang pagka tinusok ko to. Hindi to iilaw sa positive mismo. Yan, positive yan. Tusukin ko yung positive, hindi iilaw. Pero pag dito sa ground, iilaw ang ground. Yan. Dito, iilaw yan. Ground yan, yan. Iilaw yan dito sa loob. Yan. Dito sa mga chassis, yan. Iilaw yan, Pero dito sa fuse, wala dapat ground na fuse. Yan, walang fuse na ground. Maliban lang kung ba't pa maglagay ng ground kung hindi naman pala pang ground naman yun, yan, Lahat ng fuse positive, yan, Positive, positive, walang ilaw dapat. Low voltage. Naka-on yan, trick, Pero dito mga sir, yan, nakailaw. So ibig sabihin off to, naka-off lang siguro tong fuse na to. May connection to na mahina. Yan, wala. Pero pag ilipat natin, umiilaw yan. Pag ilipat natin to. Yan. Yung mga yan, iilaw yan. Kasi positive ang connection talaga. Pag fuse, kaya nga may fuse Yan. Ito, walang ilaw. Naka-ground siya. Ito, positive lang lahat yan. Basta fuse, positive lahat. Ibig sabihin, live ang pumapasok dyan, mga live. Ngayon, dito tayo tututok. Pa-startin natin kung anong lalabas dito, positive o negative pag in-start. I-start mo, Trek. Good. Off. Starter nga siya, mga sir. So, good contact. Isa pa. Napakalakas na nun. Tsaka ang lakas. So, starter siya, mga sir. Off. Good contact. Hindi umiikot yung makina. Or baka yung starter hindi umiikot. Parasitic drain. Kuha na natin ito na parasitic drain. Yung radyo. Saan to tumapat? Ayan. Lakas. Malakas yung yan. Kuryente. Pag naka-on. Pag naka-off. Yan, up. On. Off. Meron din. Ayan, kahit naka-off siya, may kuryente. 9.8 volts. Kinakain. Ang lakas. Tanggalin natin lahat yan. Yung mga sir, naka-off na yung yung sasakyan. Kaso dito sa radyo, meron pa rin positive. Yan, may reading pa rin siya 11 volts. Ang taas. Ngayon, isa-isahin ko yan. Naka-off na yan, Naka-off na yung susi. Yan, wala nang supply. Pero malakas. Dapat ground lang to. Ang reading nito 0.2. Dito wala, wala dito. Wala sa radyo nga lang talaga. Dito nga lang sa ibang chassis wala. Dito sa ilalim. Wala, hindi gumalaw. Ito dito. Hindi gumalaw. Dito sa taas wala. Dito wala. Ay siya. Tanggalin natin yung ground muna. Yung mga sir, tinanggal natin yung ground to. Ayan, tinanggal natin dito. Tingnan natin kung meron. Ano? Meron pa rin. Hindi siya sa ground. May reading pa rin, 10 volts. Ito, tanggalin natin antena. Antena muna. Isa-isahin natin kung meron. Kasi tatalian natin yun meron pa rin sa antena. Ano, may 11 volts. Ito na, mismo supply. Tanggalin natin. Dito yata nag-shorted. Pero gumagana siya, hindi, Gumagana, hindi. Hawakan mo, Igya. Hawakan mo. Lain ko to. Lock to. Lock ng radio. Yan. Wala naman siyang sabit. Pero kadalasan ito sa speaker to. Nadadali. Yan. Ay, meron pa rin. Ayun. Meron pa rin voltahe. Yan, 0.5. 0.5 volts. Ito, tanggalin natin. Yan. 0.5 volts. Meron pa rin. Natanggal na lahat. Ito na lang. Ano ba to? IR in video.
Ito, Bahal sa camera. Hindi. ano to? Sa TV Plus. Audio. Audio video. Itong dalawa. Yan. Tanggalin natin kung meron pa rin. Meron pa rin mahina. Yan, wala na. Yun, wala na. Yun pala, assorted niya. Wala na. Okay. Ano yun, kapag sinoli mo yung mga tinanggal? Yun ang shorted. Isa-isahin natin. So ito, balik natin. Tingnan natin kung nandun pa yun. Okay? Yan, nakabalik. Ito muna. Ano ako, shorted pa rin. Shorted, yun o. Taas, 10.9. Naka-off ang susi. Alright, so tanggal talaga to, sir. Ha? Meron, opo, may problema. Nag-short na yung radyo. Ang radyo kasi niya, lumalakas, humihina, tapos umuugong. Gumaganon. Kaya yun, tanggalin talaga natin. So, dyan yan, built-in yan. Para dito yan, sa USB. Okay? So, tanggal natin lahat yan, para hindi makain yung kuryente. Mga sir, so, tinanggal ko muna yung connection nito, kasi umuugong siya. Yung speaker, gumaganon. So, shorted ang speaker ni sir. Mitsubishi, stock to, stock. Stock na, minsan gumagana, minsan hindi, gumagana, minsan hindi. Tapos, yun, hindi siya mapapaandar. On, nag-on lang siya, yan. Pag inapakan niya, mga sir, nalubat na to. Ayan, ayun, isa lang. Pero andar to, tingin ko. Hindi lang kaya ng amperahin ng battery, kaya pinapatay niya to. Okay, so balik namin to lahat. So, pang ano na tayo sa tumingin dito, pangatlo. So, mga sir, so nagpalit na tayo ng battery, nag-testing na tayo. So, papay na lang natin. Hindi talaga siya mi-start. Kumuha na kami ng battery sa Motolite. Pinalitan na namin, nilagyan namin ng 3SM. Ang sistema niya, mga sir, pagka pina-start nyo, sa susi walang problema eh. Walang problema yung supply, malakas na, bumalik na, nalagyan na natin yung brake light, naayos na natin. Pagka pina-start mo, gaganon lang siya. Isang beses. Gaganon lang isang beses. Papalo na isang beses pero wala kang maririnig na umiikot yung makina. So dapat dito kasi sa starting system pa lang tayo eh. Yung pag-ikot pa lang ng makina. In kaso hindi mo siya mapapaikot. Papalo lang ang solenoid pero yung starter, imbis iikot, pinipigilan ng makina. Yun ang pinakahuli. Wala akong nakitang shorted dito. Maliban sa radyo ni sir na merong drop bolts na 10 volts kaya nagpalit tayo ng battery to sure para ma-sure natin. Ito sigunyal. Yan sa ilalim. Yan. Ito, kayang ikutin to ng kamay. Kahit pa malaking makina. Kayang ikutin to. Yung backhoe nga, kinakamay ko lang eh. Yan yung sigunyal. Lagyan nyo lang ng ganito. Yan, 22. Yung kaya nyo lang. Tapos hatakin natin pa ibaba para umikot. Pahitakin natin pataas. Paikutin lang natin. Kapiraso lang to. Iikot to eh. Yan ayaw talaga. Sobrang tigas. Sus. Pambihirang yan. Kahit pa siguro dugtungan to ng dalawa. Baka madurog lang. O masira yung pulley. Yun ang nangyari sa kanya, mga sir. Okay. So hindi namin mapapaandar to. Hanggang electrical